Christ, our Paschal Lamb, has been sacrificed. Let us then feast with joy in the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. On the first day of the week, Mary of Magdala came to the tomb early in the morning, while it was still dark, and saw that stone removed from the tomb. So she ran. She went to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved. She told them, "They have taken the Lord from the tomb, and we don't know where they put him." So Peter and the other disciple went out and came to the tomb. They both ran, but the other disciple ran faster than Peter. He arrived at the tomb first. He bent down and saw the burial cloths there, but did not go in. When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb. He saw the burial cloths there, and the cloth that had covered his head, not with the burial cloths, but rolled up in a separate place. Then the other disciple also went in, the one who had arrived at the tomb first, and he saw, and he believed. But they did not yet understand the scripture that he had to rise from the dead. The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yung kababasa ko lang na gospel, ang tawag po doon, bitin. Kasi natapos na nakita nila yung empty tomb, nakita nila yung mga balabal, kung paano naiwan, in fact, yung balabal sa muka, kung paano siya naka-fold from a different place. Pero, wala yung katawan ng kanilang rabbi, ng kanilang Panginoon, ng kanilang Kristo. Ang alam ni Maria Magdalena, nung papunta siya sa puntod, ay matatagpuan niya ang patay na katawan. Kaya nung malaman niyang nakabukas ang puntod, ang hinala niya, ninakaw. Ano ninakaw? Ha? Glenn? Katawan na patay. Ayan. So, ang alam nila, patay na siya. In fact, 3 araw na eh. Eh di patay talaga. At pangatlong araw, ay talagang patay na patay. Kaya nga 3 araw eh. Patay, ay patay talaga. Patay na patay. Nung nagtatakbo yung dalawa, gusto lang makita kung talagang wala yung bangkay. Wala nga. So hinahanap nila, patay. Ano pinagdidiwang natin dito? Puntod na walang laman.
Alam nyo, recently, mga 3 years ago, after COVID, binuksan yung Holy Sepulchre, kung saan si Kristo nilagay. Pinabuksan. Hindi lang ng mga Orthodox, ng Armenians, pinabuksan ng Kardinal Pizzaballa. Sige nga, buksan natin. Kasi may katagalan na, mga 500 years ago. Na yun palagi sabi nila, ito yung puntod ng Panginoon. Alam nyo nung binuksan nila? Alam nyo nakita nila? Wala rin. Walang laman. Maniwala kayo. Walang laman yung puntod. Pero ang sabi ng mga Hudyo, kasi mga panatiko ninakaw. At hanggang ngayon, di na makita-kita yung katawan ni Kristo. Kayo ba? Hinahanap mo ba, Mar, ang katawan ni Kristo? O hindi na? Natagpuan niyo na ba si Kristong buhay? O statwa lang? O sabi-sabi ng mga pare? Natagpuan niyo na ba si Kristong buhay? John, natagpuan mo na? Sa komunyon. This is Christ. He is the risen Lord. Tatanggapin po natin dito ang buhay na Kristo. Hindi ito tinapay basta-basta lang. Ito'y presensya ni Kristo. Mahalaga to. Makakasama natin ngayon. Hindi sa salita, hindi sa guni-guni, hindi. Makakasama natin ngayon si Kristong buhay. Paniwala ba kayo? Talaga, ha? Paano mo alam? Batang daginding. Paano mo alam na talagang natagpuan mo si Kristo sa komunyon? Ano kaya ang senyales? What is the sign? What is the parang witness? Testigo. Talagang nakilala at natanggap mo siyang buhay dito sa komunyon. Nako, parang hindi nyo ba alam? Ako lang ba may alam? Ano kaya? Ang tanong, o tinanong nyo sa inyong sarili, nakakabuhay ka ba ng ibang tao? Yung ugali mo ba? Dahil mabuting tao ka, nabubuhayan mo ang iba. Nabubuhayan ba ng loob? Ang kilala mo na malungkot. Nakakatulong ka ba? Sa kapwa mo? Sa kasama niyo sa bahay? Batang dalaginding. Yung bang sa dami ng dapat hugasan ng magulang mo, nakabuhay ka kasi tinulungan mo maghugas ng pinggan. O pumasok ka lang sa kwarto at nagte-text-text na naman. Diba? Paano mo alam buhay at totoong reason ang tinatanggap mo dito? Isasama ka niya sa kanyang muling pagkabuhay at sa lakas at sa kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, bubuhayin sa iyo kung sino tayo bilang tao. Kamukha ng Diyos. Kawangis niya. At ang wangis at mukha ng Diyos, pinamukha ni Kristo Jesus. Nag-alay siya. Namahagi siya. Hindi ng pera, hindi. Oras, buhay.
Pinoy mo, tulungan mo ang nanay mo maghugas ng plato. Di ba, oras yun, ano? At tuloy, yung nanay mo, nangonte yung kanyang trabaho. Pero nasabayan mo siya. Magkasama kayo na naghuhugas. Teka muna pala, bakit lang ba dapat babae maghugas? Paano po si tatay? Paano po si kuya? Alam nyo, ang daming nangyayari pag naghuhugas kayo sabay-sabay ng plato. Ang daming kwentuhan siguro. Ang daming tawanan. O pagkatapos ng tulungan sa paghuhugas plato pa lang, buhay ang inyong pamilya? Buhay! Kasi walang tinatambakan ng hirap. Walang nakatoka, ikaw ngayon hugas. Bahala ka dyan. Sorry na lang, nagpiesta eh. Nung toka ko nung Biyernes, ayuno. Walang pinaghugasan. Pero toka mo ngayon eh, linggo, sige, patay ka. Hindi eh. Magkakapatid tayo. Magkakapamilya. Bakit? Ano ba to? Komunyon. Nakikiisa sa atin ang Panginoon. At sa kanyang pakikiisa, iniaalay niya sa atin ang buhay niya. Binibihaginan niya tayo ng tunay na buhay. Buhay na nakapagpapabuhay. Buhay kasi inaalay. Buhay na sasabihin natin, mabuhay. Mabuhay ka. Sana dumami pang kamukha mo kasi nakakabuhay ka. Pangalawa, no? Mula ngayon, araw-araw at lalo na tuwing linggo, wala tayong mapapakinggan na binasa mula sa lumang tipan. Wala. Lahat ng unang pagbasa, paglinggo, pangalawang pagbasa rin, lahat to galing sa Acts of the Apostles at sa sulat ni San Pablo. Post-resurrection, ika nga. Tapos na ang boxing. So yung ating narinig kay Peter ay Acts of the Apostles, tapos na ang 4 na ebanghelyo. Pero ito maganda. Bakit walang resurrection sa lumang tipan? Kasi walang nag-aakala, wala sa kanilang isipan na ang isang namatay, mabubuhay uli. Kuha niyo ba yon? Wala. Ngayon, Jong, nabuhay ba uli si Juan Ponce Enrile? Ayaw mo na? Ba't ayaw mo? Oh, namatay na si Juan Ponce, di ba? 102. Nabuhay ba uli? Eh, tatay ko, 120 na dapat eh. Nag-50 years ng patay eh. Namatay siya nearly 70. Wala na. Hanggang ngayon, walang balita na patay na buhay uli. Hindi. Mali kayo dyan. Kasi yung namatay, buhay talaga sa langit. Pag sumama kay Jesus, nakiisa sa Kanya, isasama niya sa langit yan. Balita. Huwag niyo naman i-chismis kasi totoo. Si Pope Benedict XVI, kamamatay lang yan. Of course, nag-resign, pero kamamatay lang bago namatay si Pope Francis. Alam niyo ba na meron na siyang isang milagro? Approve. Patay na siya, may humingi ng kanyang intercession, gumaling. Meron siyang isang milagro. Baka ma-pronounce na siyang blessed. You need one miracle as a proof na buhay ka pa rin. Saan? Sa langit. Eh kasi pag nagdasal ako sa santo at may nangyari, Padre Pio, di ba? Kung sino mang santo dyan, at nangyari ang aking dinadasal, ibig sabihin, buhay sila. Kasama nila ang Diyos.
Imagine, si Pope Benedict, nasa langit. Hello. 2025. Last year, Pope Francis namatay. Alam niyo, may 3 na siyang milagro. Na proven na hindi pwedeng mangyari, pero nangyari through his intercession. Mga kapatid, totoo tayong mabubuhay muli pagkatapos nito. Ang tawag natin, in this life, in the next. And the other life is also life. So mga kapatid, huwag kayong matakot mamatay. Hindi na tayo mamamatay. Dahil kay Kristo Jesus, matatag ang ating paniniwala at pagtitiwala, yung ating iiwan na napakamahal na diesel at langis na yan, mas mabuti pa sa langit. Gusto nyo pa rin mabuhay dito at magbabayad ka sa sobra-sobra ng langis na yan? Lahat ng problema sa mundong ito, iiwan mo. O lahat din ng iyong kayamanan, iiwan mo. Eh, bakit mo pag-aawayan? Bakit mo ipagkakait? Maiksi ang buhay dito. Kahit umabot ka kay JPE, Juan Ponce Enrile. Pero, may nagdasala ba dito kay Juan Ponce Enrile at nakatanggap ng milagro? So, hindi ko pa alam. Diba? Pero si Pope Francis, kamamatay lang. Nakatatlo na milagro. Si Pope Benedict, kamamatay din lang. Imagine, Saint John the 23rd, Saint Paul, Pope Paul VI, Saint John Paul II. Aba, sa panahon ko, na nakilala ko si John the 23rd, hindi naman kami nagkita. Pero nakatagpo ko si Pope Paul VI sa Tondo, nung bumisita sa Pilipinas, nakita ko siya. Si John Paul, nagkaroon ako ng panahon para Aba, lahat nito magiging, pati ito si Benedict at saka si Francis, santo. Bakit? Nagkukumunyon. Tumatanggap araw-araw sa Santa Misa nila. At ang buhay nila, nakiisa kay Kristo. Si Pope Benedict, sa bigat ng trabaho bilang Santo Papa, sinabi niya sa Panginoon, dahil sa failing health ko, sinabi ng doktor sa kanya last trip niya na pa to, nung pumunta siya sa somewhere in Africa, sabi niya, last trip niya na po ito, I think in Benin. Long trip na ganito, more than 8 hours, this is the last. Pupunta siya sa Rio de Janeiro, World Youth Day. 2014 ba? Paano? Sabi niya, Panginoon, kung ako'y ginawa mong Santo Papa, at the age of 78, 80, hindi ka na may elek Alam mo, last 2 minutes. Pero after 8 years, hindi mo ako binigyan ngayon ng tamang kalusugan para sa trabahon to. Magbibitiw ako. Sapagkat may iba siguro na kailangan siya ang mga siwa. What a humble man. Napakababa ng loob. Isa sa pinakamatalino na nakilala ko Santo Papa tungkol sa doktrina. Hindi niya inisip na indispensable siya. Nag-retire siya. Mga kapatid, pag nakiisa tayo kay Kristo sa komunyon, meron magbabago sa atin. Ngayon, isipin nyo, magpainit kayo
sa beach ng 2 oras. Pag alis mo, madilim-dilim na ang kutis mo, di ba? Sige, magbabad ka sa Panginoon. Tuwina. Hindi lang magbabago ang kutis mo. Magbabago ang puso mo. Ang isip mo. Ang damdamin. Ang ugali. Magbabago ka. Ang tawag sa iyo, muling nabuhay. Yung hindi mo mapatawad, muling nabuhay ang iyong relasyon sa hindi mo mapatawad. Yung tatamad-tamad ka, palaging utos, ngayon tumutulong, muling nabuhay ang iyong pakikipagkapwa. Muling nabuhay. Hindi lang siya. Kasama kayo. Kasama tayo. Last call. Yung mga maliit na bata dyan. Hello? Ay. Mga magulang ba kayo? O lolo't lola na? Ha? Lolo't lola na? Pwede bang isama nyo sa langit yan? Pwede bang turuan sila? Hindi lang sila naglalaro. So nilagay nyo sila dito sa simbahan, pakilala nyo sa kanila ang inyong pinapaniwalaan. Nasaan kaya ang mga magulang nila? Nasa abroad siguro. Naipit sa Saudi. Hindi. Nagluluto sa bahay. Alam niyo mga kapatid, isama niyo ang kapatid niyo kay Kristo. Isama niyo sila. Pasalihin niyo sila. Siya ang solusyon sa problema ng tao. Kasi siya ang pwedeng magbago sa tao. Siya ang pwedeng magpanibago sa puso ng tao. Siya lang at siya lang. Kung kayo'y naniniwala sa muling pagkabuhay, siya lang yon ang makapagbibigay buhay uli sa anumang bagay na namatay sa inyong puso, sa inyong kaisipan, sa inyong damdamin, sa inyong relasyon. Siya ang buhay uli and will never die. Christ is risen. Hallelujah! Hallelujah!